Energy FM. It's Monday once again. Sana walang maraming tinatamad dyan dahil Lunes. Kung kailan Lunes, saka kayo tinatamad, dapat ngayon yung mga hyper kayo, di ba? Pero ganun talaga eh. Kasi kapag nanggaling ka sa isang eksena ng buhay mo na talagang puro relax, tulog-tulog, ganyan. Tapos wala ka ibang ginagawa, tapos biglang kinabukasan papasok, yung katawan mo, hinihila ka pa pabalik sa nakaraan. O hindi naman tayo flashback ngayon, di ba? Pero nangyayari talaga yan kapag Monday, lagi kang hinihila pabalik ng Sunday. Huwag ka munang hilahin, i-move forward mo muna yung paa mo, ha? Kasi marami pang pwedeng mangyari sa buong linggong ito. Kaya sinasabi ko sa'yo, magpakasipag ka bago tayo magbakasyon ulit sa December. Kasi konting tumbling na lang yan, konting-konti na lang yan. Bakasyon na naman, di ba? Kaya naman magpasiklab ka muna at magpakitang anong gulas? Gilas! Anyways, mga pangga, live na nga po tayo ngayon on Facebook. Welcome back at gusto ko magpasalamat sa aking flowery black and beige outfit for today. Yan, galing yan ng Dubai. Thank you so much. Mami Tess, thank you sa mga damit. At syempre sa lahat na rin ng mga OFWs natin dyan sa Dubai. Kumusta po kayong lahat dyan? Balita ko, pag alis daw namin, sobrang lakas daw ng ulan. Binalita lang sa akin kahapon. As in, hindi lang siya basta ulan ha, baha. Naku, grabe, kaya mag-ingat po kayong lahat, di ba? Nagulat ako, sabi ko, ay, taray, binabaha din pala sa ibang bansa. Oo nga pala. Mundo pa rin yan, di ba? Kasi parang nasa utak ko, naka-instill lang sa utak ko, Pilipinas lang ang mundo. Marami pa nga pala. Diba? Oo nga pala, inuulan din pala sila doon. Oo. So ayan, mag-ingat po ang lahat. Lalo na yung mga wala pang mga payong, yung mga nagpapatuyo dyan ng pawis. Huwag niyong gawin yan para hindi kayo magkasakit. Sinasabi ko sa inyo, okay? Kasi mahirap ngayong bare months magkasakit. Di ka mag-e-enjoy at di ka makakain ng masarap kung meron ka lang sakit. Diba? So ayan, mga nakakamiss sa akin, hello po sa inyong lahat. Welcome. At speaking of pagkakasakit, para hindi kayo lalo magkasakit, kailangan meron tayong food supplement na purong sangkap at walang halong chemical. Ano ba yan? Syempre walang iba kundi MX3 capsules. Dahil ito po ay low in sodium, fat-free at cholesterol-free at nagtataglay din po ng alpha, beta at gamma nutrients. Meron ding antioxidants at anti-inflammatory properties at dumaan din po ito sa state-of-the-art ISO certified na planta at masusing pinag-aralan ng mga highly trained pharmacists and microbiologists. Kaya naman umani po ito ng iba't ibang awards mula sa iba't ibang parte ng mundo at may pagmamalaki natin na proudly. Wow! Philippine made. At speaking of Philippines, congratulations sa atin na. Siningit ko lang. Di man tayo nakapasok sa Miss Universe Top 5, at least naka-top 10 tayo. O ito na, for more details sa ating MX3, visit their website mx3ph.com or tumawag sa hotline 0918-8888-693. Ayan. So, hello Philippines, hello world. I am so back. Wow. Akala mo talaga ako yung Miss Universe. Welcome Filipinas. Welcome and good afternoon everybody. Ayan. Kagaya nung sinabi ni Michelle D. Welcome Filipinas. Ayan. Hello Filipinas. Diba? Taray, kakaiba tayo this time. Pero congratulations pa rin sa atin. May mga nakikita ko nag-iiyakan. Diba? Talagang, iba talaga yung pakiramdam kapag proud ka sa isang bagay. No? Parang feeling mo kasi ikaw yung nandun. Kahit ako nung napanood ko na hindi live napanood ko lang sa mga video sa YouTube, parang ako yung kinakabahan for her. Kala mo ko siya, ate ko siya. Ate! Kala mo sister ko talaga siya, di ba? Ganon feeling. Sabi ko, ay, iba pala talaga yung emotions mo kapag proud ka sa isang bagay at todo support ka. Di ba? Parang naiiyak-iyak din ako, pero hindi tumuloy luha. Oo, diba? Ganun. So, yun naman ang mga latest sa buhay ko. Eto, kakatapos ko lang din manood ng Linlang.
Tapos na ang lahat, wala na akong bagong kababaliwan. Pero papahinga muna ako kasi nababaliw ako sa mga bagay-bagay eh. Diba? Last na pinanood ko yung Duna, nabaliw din ako. Sabi ko, ano ba yan? Ba't natapos agad? Gusto ko pa eh. Pero na-realize ko na talagang ang mga bagay ay natatapos. Kahit gaano kaganda, kahit gaano kalungkot, lahat ng bagay ay natatapos at natatapos din. So habang nandyan siya, talagang i-feel mo yung moment, samantalahin mo yung pagkakataon na nandyan sa paligid mo yung mga bagay o taong gusto mo. Kasi hindi mo alam kung kailan matatapos o kung kailan mawawala. Ano ba yan? Napapanakit na Monday. Sige na nga, tuloy na natin itong pananakit natin. Siyempre, alam ko na mismo to. Kaya naman, eto na, nagbabalik na ang ating story for today. Of course, dito lang yan sa Sincerely Kara. Kapag ikaw ang panganay sa pamilya, kadalasan ikaw na ang breadwinner o minsan pa nga tumatayong magulang para sa lahat. Pero syempre, kailangan mo rin ng kalinga, ng support, ng guidance. At kung minsan, mahirap kung hindi mo makuha yon dahil parang feeling mo, kapalaran ko na yata to, na ako ang magpo-provide para sa lahat. Paano naman ako? Yan ang story ni Ira, 21 years old, graduating student at breadwinner sa 5 magkakapatid. Mula pagkabata ay nagtatrabaho na siya. 8 years old pa lang nagtitinda na siya kasama ang lolo niya. At yun na ang naging suporta sa nanay niya na single mom. At pagdating naman ng college, hindi pa rin siya tumigil sa pagtatrabaho sa pamamagitan ng pagtitinda sa school. Lahat ng klaseng paninda ginawa na niya, pati sa mga online. At kahit nakakahiya, tinutuloy pa rin niya kasi suporta yon sa mga kapatid niya. Dahil siya ang nagpapaaral sa mga kapatid niya at sumasagot ng ibang mga gastusin. At ang masakit na part wala nang natitira para sa sarili niya. At kagaya ng iba, nakakaramdam na rin siya ng pagod. Kaya naman dumating sa point na parang gusto niya nang tumigil muna sa mga responsibilities sa pamilya. Kaya lang, hindi niya alam kung paano tatanggapin yon ng nanay niya. Ano nga kaya ang dapat niyang gawin o ano nga kaya ang dapat niyang maramdaman sa pagkapagod niya? So let's hear it. Straight from the heart of our voice sender for today. Hi DJ Kara, itago niyo na lang po ako sa pangalang Ira. 21 years old, graduating student at breadwinner sa aming 5 magkakapatid. Mula pagkabata sa edad na 8 years old ay nagtitinda na kami ng lolo ko. At ito ang naging pangsuporta ko sa pamilya ko dahil single mom ang mama ko. Nung ako ay tumutong sa first year college ay nagtitinda na ako ng kung ano-ano sa online at sa school. Nakakahiyaman pero kailangan. Hanggang ngayon ay may small business ako ng mga frozen goods. At hanggang ngayon, nakasuporta pa rin ako sa mama at mga kapatid ko. Ako ang nagpapaaral sa kanilang 4 at nagbabayad ng ibang gastusin sa bahay. Ngunit napapansin ko na halos wala na palang natitira sa sarili ko. Matigas ang ulo ng mama ko. Kung saan-saan niya ginagastos ang pera niya, kaya ako tuloy ang nauubos. Hindi ko kasi kayang sabihin sa kanya yung hirap at problema ko dahil naalala ko isang beses nung nag-open ako sa kanya na nahihirapan ako sa gastusin. Pero sabi niya, gawan ko daw ng paraan. Never kong naramdaman yung pagiging nanay niya, DJ Kara. Palagi na lang ako. Hindi ako galit sa nanay ko. Siguro nalulungkot lang ako dahil yung responsibilidad niya ay pinapasa niya sa akin. Masaya ako kung nakakatulong sa family ko, oo. Pero sa ngayon, nahihirapan talaga ako.
Gusto ko sanang makaramdam ng suporta mula sa pamilya ko, pero wala akong makuhang suporta sa kanila kahit isa. DJ Kara, iniisip ko din talaga na gusto ko nang magpahinga muna sa mga responsibilidad ko bilang ate at mag-focus naman sa sarili ko. Bata pa lang ako, nakasuporta na ako sa kanila. Ano ba naman yung ako muna yung suportahan nila? Kasi kailangan ko talaga. Sa dami ng problema gusto kong ikwento sa kanila, pero dead na sila. Valid po ba yung nararamdaman ko, DJ Kara? Masamang ate po ba ako kung magpapahinga lang ako saglit? Irresponsible po ba ako kung hindi muna ako susuporta sa kanila? Tatapusin ko lang po sana tong college ko at susuportahan ko ulit sila. Ano po kaya ang dapat kong gawin? Hi DJ Kara, itago niyo. Nako. For sure, marami ang makaka-relate dito sa story natin ngayon. Kasi as a Filipino, parang common na sa atin na kung sino ang panganay, siya ang breadwinner. Kung sino ang may trabaho, siya na ang bahala sa lahat. Diba? Totoo yan. Kaya naman, pakinggan natin ngayon. Basahin natin ang mga comments sa ating Facebook Live. Kung ano nga ba ang masasabi nyo sa story ni Ira na 21 years old pa lang at graduating pero napapagod na siya kasi parang kailangan na rin niya ng suporta na hindi lang siya lagi ang naglalabas o tumutulong. Basahin natin ang comments to sa ating Facebook Energy FM 106.7 o kaya naman pwede ka rin mag-comment sa DJ Kara, DJ Space, K-A-R-A. Sabi dito, hindi nakakahiya ang pagtitinda, Ira. Marangal po yang trabaho. Pero magtira ka rin para sa sarili mo. Kasi may kailangan ka rin. Ikaw ang panganay. So sa'yo talaga sila aasa. Sana malagpasan mo yan at sabihan mo ang nanay mo na tipid-tipid din. Sabi to ni Ate Vilma. Tipid-tipid. Magtira ka naman para sa sarili mo. Hindi naman siguro magiging masama kung uunahin mo ang sarili mo. Mag-isip ka ng paraan kung paano makakatulong ang mga kapatid mo sa iyo. Sabi ni Ate Nola. Huwag kang mahiyang magsabi sa nanay mo kung nahihirapan ka na pala. Sabi ni Ate Eileen, maging open sana ang communication, yung ika nga, di ba? Mag-open up ka sa nanay mo. The saying is true, be careful what you tolerate for me. Kasi you will have difficulties when the day comes. Sundin mo ang nasa puso mo, sabi ni Bernard M. Gaming. Masarap pong sa pakiramdam yung makatulong o tumulong tayo sa family. Kalimitan sa ating mga Pinoy, yung mga panganay ang tumatayong breadwinner ng pamilya. Pero kung feeling mo napapagod ka na, aba, mas better na kausapin mo ang magulang mo at ang pamilya mo. O diba? Communication pa rin daw. Sabi ni Mami Cynthia, kausapin mo ang pamilya mo or ang magulang mo, ang nanay mo. Sundin mo ang nasa puso mo, karapatan mo ring makatapos ng pag-aaral para lalo mo silang matulungan. Sabi ni Ate Rosalie. Hay nako, to all the breadwinners, may we won all the hardships and battles that we had keep fighting, sabi ni Softy Kara. Sa mga breadwinners na nakaka-relate dyan, ako, tatagan nyo pa ang loob nyo. Masarap pong tulungan ng pamilya, lalo na kapag tinutulungan ka rin nila para pare-pareho kayong umahon sa hirap. Teach them how to fish. Huwag mong isubo lahat sa kanila. Sabi ni Peter Smeng, nga naman, wag mong isubo lahat. Magtira ka din ng isusubo para sa sarili mo, di ba? Parang ganun yun eh. Wag lahat. Sabi pa dito, Ira, walang masama kung magpahinga pero wag kang sumuko. Wag mong ibigay lahat sa family mo. Magtira ka para sa sarili mo. Kausapin mo mga kapatid mo na kailangan mo rin ng suporta nila. Yon ang kailangan mo. Nahihirapan din ako. For me, I'm the fourth. Ano to? I'm the fourth lahat? Apang-apat siya. Pag short sila akong tinatakbuhan and minsan, ano to?
Nagkanda, gulo-gulo na yung type ni Resi Milson. Ang bigat daw kasi ginagawa naman niya ang lahat. Huminga ka ate. Simple as that. Huminga ka. Sabi ni ate Marilyn. Napaka-importante niya na yung pahinga kapag pagod ka na. Tama ang kasabihan, be careful what you tolerate. Kasi pagdating ng araw, ikaw din ang mahihirapan. Sabi naman to ni Sheila. Valid ang nararamdaman mo, Ira. Tama ang desisyon mo. At na-inspire ako sa'yo. Ang galing mo dumiskarte, napakatalino mo. At naniniwala ako sa'yo. Hindi ka nagkakamali sa desisyon mo. Good luck on your endeavor. Congrats on your graduation. Good luck and God bless. Sabi naman ni Marie Gal. Ito, ang gandang message ito. Simple but meaningful. All will be all right in time. Sabi naman ni Rachel. Alam mo, Ira, marami nakaka-relate sa'yo sa atin ngayon. For sure, nararamdaman nila yung pagod na naramdaman mo. Even me, I've been there. Alam mo, Ira, mahirap kapag ikaw lang inaasahan ng lahat. Kasi minsan, darating sa point na talagang mapapagod ka na at worst, susuko ka na lang. Parang ayaw mo na. Hindi dahil sa masama kang tao or dahil selfish ka or madamot ka. Pero normal yun nararamdaman na isang taong nagpapagod at nag-e-effort sa pamilya tapos wala namang napupunta sa'yo. Parang feeling mo sana ako din may someone na gaganito rin sa akin. Kailangan natin ng ganun sa buhay natin na masasandalan, ika nga. At lalong-lalo na mapapagod ka kung hindi mo nararamdaman yung sandalan mo emotionally. Hindi kailangan laging pera-pera Pero kung halimbawa gumagastos ka pero yung pamilya mo andyan sa'yo, mentally, emotionally, tinutulungan ka sa kabila ng lahat, mababawasan yung pagod mo. Pero siguro kaya ka napagod kasi parang feeling mo ikaw na lang lahat. Financially, mentally, emotionally, lahat na. Kaya parang nasasagad ka, nauubos ka, at hindi mali maramdaman yan. So anong dapat mong gawin? Tinatanong mo kung valid ba yung nararamdaman mo? Of course, valid yan. Sobrang valid niyan. At kung tinatanong mo, sabi mo, masamang ate po ba ako, magpapahinga ako saglit? Wala kang ang balak magpahinga ng forever kasi ang sabi mo, saglit. So ibig sabihin, napagod ka lang talaga for a bit. At tinatanong mo rin, responsable po ba ako kung hindi na ako susuporta? No. Kasi una sa lahat, hindi mo naman obligasyon yan. Obligasyon ng magulang na sagutin ang gastusin ng mga anak. Ngayon, kung wala nang kakayahan ng magulang, kusang loob na yon ng mga anak. Kung gagawin nila yon. And thankful sila sa'yo kasi mayroong isang Ira na handang mag-sacrifice para sa mga kapatid at para sa magulang. Handang akuin ang obligasyon ng lahat. Diba? Pero yung pagod mo, kailangan mo ipahinga yan. Kasi lahat napapagod sa mga bagay na feeling natin parang teka lang. Parang sobra na. So kailangan mo magpahinga, Ira. Very important yan kaysa sumabog ka. Kasi paano ka naman? Sila tinutulungan mo, ikaw. Sinong tutulong sa'yo? Kung wala kang makapa sa pamilya mo na ibang tutulong sa'yo, tulungan mo sarili mo. So you have to rest. And huwag kang matakot sabihin yun sa nanay mo. Kasi kung hindi mo sasabihin, kailan pa? At paano na? Paano ka na? So kailangan mo mag-reach out, kailangan mong ilabas ang nararamdaman mo sa nanay mo. Kung feeling mo bakit ganun si mami, iba siya try mo pa rin. Kung hindi, di ikaw naman ang tumulong sa sarili mo. Kung wala kang makuhang tulong. Kung di ka matulungan ng nanay mo, sa mga kapatid mo, doon ka lumapit. Sabihin mong nararamdaman mo na napapagod ka na, nahihirapan ka na, kailangan mo din ng support. Tulong-tulong kayo. At totoo yan yung sinabi sa comment kanina na mas madaling tumulong kapag nakikipagtulungan din ang pamilya. At mas madaling umahon sa hirap kapag hindi ka mag-isa. Parang bang group effort. At least may support system ka na hinahanap mo. Pero wag kang susuko, Ira, kasi konti na lang Diba? Nagawa mo na nga for the longest time. Ibig sabihin, ganun ka nakatapang
ganun ka na katatag sa buhay, marami ka ng pinagdaanan. At graduating ka na. Konting tumbling na lang yan. Huwag kang panghinaan ng loob. Hindi man ngayon dumating yung mga opportunities na hinihintay mo o mga tulong sa paligid mo, alam mo, I'm very sure na darating yan sa buhay mo. Hindi man ngayon, pero maghintay ka. Alam mo kung bakit? Kasi binibless ang mga taong matulungin, lalo na ang mga taong mapagmahal sa magulang at mapagmahal sa pamilya. Kaya huwag kang mapagod. Magpahinga ka lang. As you struggle, remember, it's far better to be exhausted from lots of effort and learnings. Marami ka matututunan than to be tired of doing nothing. So, continue lang ang buhay. But always remember, be careful what you tolerate because you are teaching people how to treat you. Sincerely,